sinasabi o sinusulat ang wika upang matugunan natin kung ano yung mga bagay o makuha natin kung ano man yung mga kailangan natin. So halimbawa natin dyan ay siyempre yung pakikiusap, di ba? Kung nais yung iabot sa inyo isang bagay, makikiusap kayo. Kung nais yung makiraan, makikiusap kayo. Pangalawa, kung sa ating siguro sa edad ko, sa maaaring gawin ninyo pagkatapos sa senior high school, gagawa kayo ng isang liham aplikasyon. O kaya kayo gumagawa ng liham aplikasyon kasi nais ninyong makuha yung isang trabaho na bakante. So, ang gamit ng wika ay instrumental. Sige, sino meron mong gusto magbahagi ng kasunod? Sige, subukan ko na i-share. Regulatory po. Sino yung nagsalita? Si? Ako po. Sorry, hindi kita makita sa screen. Pangalan po, pangalan? Camila po. Camila. Sige. Ano yung sabihin ng regulatoryo, Camila? Ginagamit upang makapanghikayat, mag-utos at humiling sa kausap o sino man. Okay. So ginagamit ang wika upang mag-utos, maghikayat, o pakilusin o baguhin yung pag-uugali ng sino mang tao. Nakikita na po yung PowerPoint. So yun yung regulatoryo. So halimbawa natin dyan ay pag-uutos o mga batas o mga school manual, school handbook na batayang pagkilos natin para sa ating paaralan. So yung pangatlo, nakasulat na dyan ay yung interactional. Ano po yung sabihin ng interactional? Sino po pwede magbahagi ng notes niya o kaya natutuhan? Mas gusto ko kung walang kopya para masukat ko kung naiintindihan talaga. Sino po maaaring magbahagi? Sana iba naman po. Kahit anong natandaan ninyo, sabi ni Roniel ay yung interactional parang social. Paano, ano yung sabihin mo doon, Roniel? Tsaka pala yung mga hindi pa po nakakapag-attendance, pag attendance na po kayo, nilagay ko yung link sa ating chat box. Ano ba yung sabihin ng parang social? Roniel, pwede mo bang ipaliwanag? Okay lang magbukas ng mic. More on social communication po, sir. Social communication. O, ginagamit ang wika bilang pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap sa isang tao. So wala siyang layuning magutos, wala siyang layuning makiusap, kundi ang tanging layunin lamang ay ibahagi yung kanyang nalalaman ng kanyang isipan o makipag-ugnayan sa kapwa. So siyempre, halimbawa natin dyan ay pakikipagkwentuhan. So sunod ay personal. Ano po ibig sabihin ng personal? Sir, ginagamit ang wika upang ipahayag ang nararamdaman ng isang tao. Okay, salamat Dart. Tama yung sinabi ni Dart na ang wika ay ginagamit upang ipahayag ang nararamdaman ng isang tao. Sino bang maaaring magbigay ng halimbawa? Pagsulat ng editorial. Yan, pagsulat ng editorial, pagsulat ng isang talumpati, o sa isang debate. Diba? Lahat yan ay personal dahil hindi mo naman siya magagawa kung hindi ka magbabahagi ng iyong sariling pananaw. Sunod ay juristiko. Ano po yung sabihin ng juristiko? Sino pong pwedeng magpaliwanag? Meron pong pwedeng magpaliwanag? Kahit sa chat box, okay lang. Kung ano yung naiintindihan ninyo. Kung hindi kayo makakapagbukas ng microphone. Ano po ibig sabihin ng juristiko? Hello? Sir, ano po ulit? Ano po ang ibig sabihin ng juristikong gamit ng wika?
Ginagamit po sa pagkakataong nagtatanong ang isang individual. Okay, maganda yung sagot ni Camila. So ginagamit sa pagkakataong nagtatanong ang isang individual. O sa madaling sabi, ginagamit ang wika upang umalam o matutuhan ang isang kaalaman. Ginagamit natin yan para masagot yung mga tanong na nasa isipan natin. Ayun, sabi ni Dart, yun. Ginagamit ng tao upang matuto at magtamo ng nawala. Tamo ng tiyak na mga kaalaman tungkol sa mundo. Sa akademiko, profesional na sitwasyon. Ito ay nagbibigay o paghahanap ng kaalaman. So, tama yung nabanggit ni Camila at ni Dart. So, ano yung halimbawa natin dyan ng heuristiko? Pag-iimbestiga po, sir. Ay, pag-iimbestiga, tama. So, syempre, pag nag-iimbestiga ka, nagtatanong-tanong ka, nagsisiyasat ka ng mga ebidensya, di ba pa? So, lahat yan, heuristiko yan kasi naghahanap ka ng kaalaman. Meron ba ba? Paghingi Meron po ba? ng impormasyon. Paghingi ng impormasyon, halimbawa, sabi ni Christine, paghingi ng impormasyon, halimbawa yung pag-i-interview o pakikipanayam, di ba na? Nakikipala kung totoo yung napanood ko dun sa Facebook na in-interview siya kung anong kanyang karanasan dun sa Baguio. Sabi niya, basang-basa daw siya, walang masilungan, walang mapitan. Parang kanta na yata yung sinabi niya. Pero yung binanggit niya nung reporter ay isang heuristiko. Diba? Heuristiko yon kasi kaya niya tinanong yung isang tao kasi gusto niyang malaman kung ano yung naging karanasan niya doon sa dumaang bagyo. So, sana malinaw na po. Sunod ay representatibo. Ano po yung sabihin na representatibo? Sabi ni Dart sa chat box, ang representatibo ay isa sa dalawang gamit ng wika. Actually, 7 yon. Ito ay paggamit ng wika upang makapagbigay ng impormasyon o datos sa tao. Kasi tama yung nabanggit ni Dart. Yung representatibo, kabaliktaran siya ng heuristiko. Kung sa heuristiko, ang layunin ng tao ay para maghanap ng kaalaman. Sa representatibo, ang layunin naman ng tao ay magbigay ng kaalaman. So, anong halimbawa natin dyan? Halimbawa, pagtuturo ng... Mari kayo magbigay ng halimbawa na higit pa doon sa binigay ko. Sino yung nagsalita kanina? Opo, sir. Sino po? Pangalan po? Fernandez, Jan K. Pangalan? John K. Sige, ano pong halimbawa? Pagtuturo ng guro, sir. Pagtuturo ng guro. Kasi pag nagtuturo ng isang guro, ang layunin naman ng guro ay ibahagi yung kanyang kaalaman. Maliban na siguro kung sermon yung ibabahagi, iba na yon. Sige, meron pa ba? Meron pa ba? Yung, halimbawa, nanood kayo ng TV. Alin sa mga napanood nyo sa television ang representatibo ang gamit ng wika? Balita, Mga sir. balita po. Ayan, tama. Yung balita ay isang representatibong palabas. So, ang gamit ng wika sa mga palabas na ganyan ay representatibo kasi ang layunin niya ay ilahad sa inyo yung kanilang mga nakalap na impormasyon. Pero pwede rin maging heuristiko lalo na kung may kinakapanayam ang isang nagbabalita para maibahagi naman sa inyo. Nakuha po. So pwede rin pumasok yung iba pang uri ng wika pero madalas representatibo yung gamit nito. At panghuli ay yung imahinatibo. Ano po ibig sabihin ng imahinatibo? Ginagamit ang wika upang ipahayag ang laman ng imahinasyon. Ay, salamat, Dart. Ang gamit ng wika ay para ilahad ang laman ng ating imahinasyon. So, sa pamamagitan ng paglalahad na ito, nakabubuo tayo ng ilang mga sulatin gaya ng tula, kwento, tula, kwento, comics, ano pa bang mga iba pang nobela at iba pa. So lahat yan ay bunga ng ating imahinasyon. Maaring yung mga karakter, yung mismong kwento ay hindi makatotohanan sa nagaganap sa pisikal na mundo, kundi bunga lamang ng kaisipan.
Lahat yan ay nasa gamit ng wikang imahinatibo. So ito pong talakayang ito, kaya ko po siya binalikan kasi sa inyong Module 6, kung pwede niya ninyong i-download sa ating e-learning platform, sa Module 6, yung unang aralin ay tungkol sa pangalawang bahagi ng gamit ng wika. Ang napag-usapan yata dun sa una, sa Module 5, ay yung instrumental, regulatorio, interactional. Di ko matanda kung alin dyan. Pero yung pangalawang bahagi niya ay tinalakay sa Module 6. So pwede na ninyong sagutin yung Module 6 sa unang aralin sa pamamagitan ng ating pagbabalik tanaw. Sa pangalawang aralin ng Module 6 ay tinalakay naman yung pangalawang teorya sa gamit ng wika. So noong nakaraan, pinag-usapan natin yung teorya ni M.A.K. Halliday na 7 gamit ng wika. Ngayon, pag-uusapan naman natin ay yung 6 na communicative functions of language ni Roman Jacobson. Excuse. So, malaking pinagkaiba ng teorya ni M.A.K. Halliday at ni Jacobson pagdating sa gamit ng wika. Maliban sa termino, magkaiba sila ng tinignan, ibigay ng kahulugan sa gamit ng wika. So, kilalanin muna natin si Roman Jacobson. Si Roman Jacobson ay isang Russian-American linguist at isang literary theorist. So, isa siya sa mga nanguna sa pagbuo ng structural linguistics. So, para sa madaling sabi, yung structural linguistics, yan yung gramatikang pinag-aaralan nyo ngayon sa English. Yan yung structural linguistics. Marami yan. May social linguistics, psycholinguistics, at iba pa. Pero yung structural linguistics, yung pinakaunang na itatag, lalo na sa English. Sunod, isa sa mga mahalagang ambag niya ay ang communication functions of language mula sa kanyang aklat na On Language. So, yan po si Roman Jacobson. Yung larawan sa gilid, yan po yung pinakahuling larawan niya bago siya namayapa noong 1980s. Sige, tuloy tayo. Nakikita po ba? Nakikita po? So, pwede po kayo mag-take note para mas madali sa inyong maunawaan ito. So, ayon kay Jacobson, ito yung 6 na gamit ng wika. Una ay conative, sunod ay referential or informative, yun yung ginamit sa inyong module. Sunod ay poetic, emotive. So yung emotive or tinatawag siya sa inyong sa libro ninyo, magkahiwala yung emotive and expressive. Pero sa teorya niya mismo, magkasama siya. So mamaya paliliwanag natin yan. Yung phatic at metalingual. O yung sa ating module, tinawag siyang labeling. Naiintindihan pa mo ba ako bago ako magsimula? Baka may problema tayo sa signal. Malinaw po ba? Malinaw po, sir. Sige. Simula tayo sa conative. Ang conative ay ang gamit ng wika sa mga sitwasyong naiimpluwensyahan natin ng isang tao sa pamamagitan ng pakiusap o utos. So may kahawig ito doon sa pananaw ni Halliday. So ano yung halimbawa natin ng conative? So sinabi dito na inaasahang nagtatakda ang conative sa kausap na gawin ng isang pisikal na kilos. Halimbawa, hindi pala ito physical na kilos. Physical na kilos, halimbawa, paggawa ng isang gawain, hindi ko na bago, kilos pang kaisipan o yung pagbabago ng paniniwala, o isang verbal na kilos gaya ng pagsagot sa tanong. Yung mali na ilagay kong halimbawa dito sa kilos. Yung kilos paggawa ng isang bagay, so kilos pang kaisipan, maaring ang halimbawa natin dyan ay magbago ng pananaw ang isang tao. O pangatlo ay yung verbal na kilos gaya ng pagsagot ng isang tanong. So kasama din dito ang mga kautusan, payo, hiling at iba pang katulad nito. So sa conative, ginagamit ang wika na para sumunod ang kausap doon sa isang sa naisabihin ng nagsasalita. So maaaring kontrolin niya yung pananaw o kontrolin niya yung pagkilos o kontrolin niya yung paggamit ng wika ng isang tao.
So yun yung sinasabi nating conative. At madalas ito ay nasa himig ng pag-uutos o pag-usap. So halimbawa natin dito, ang mismong pahayag yung binigay kong halimbawa, pag sinabing halika kumain ka muna. So pag sinabing halika kumain ka muna, hindi iyon madalas lalo na kung sa magulang ninyo nanggaling yung salita, hindi iyon option. Di ba? Hindi yan isang pagpipilian kundi isang utos na pag hindi mo sinunod, sigurado may kapalit. O kaya halimbawa, inaalok ka, halika kumain ka muna. Ang intensyon ng So, yan ay isang halimbawa ng conative kasi sinisikap nitong kumilos ka para pumunta sa mesa o kung hindi ka pagutom, baguhin yung pananaw mo, sige kakain ako. Sunod, magsuot ka ng mask at face shield. So, bakit siya conative? Kasi kung mapapansin niyo yung magsuot ay nag-uutos. Kung halimbawa, gawin natin pakiusap, pakisuot ang mask at face shield. So yun pa rin ay conative. Bakit? Kasi hinikayat ka ng wika na gawin yung isang bagay kaya na magsuot ng mask. Sorry? Ano yung Kyle? Nag-stack up ka po. Kyle, kung hindi malinaw, pwede mo na lang i-chat kung ang iyong tanong. Kasi medyo choppy yung signal. Sir, naghang ka. Oh no. Ako nawala. Ako po ang nawala, sorry. Biglang humina yung signal. Ayan, narinig na po ako? Ako, clear na po. Apa, sir. Yan, pasensya na biglang humina yung signal. Ano yung tanong mo, Kyle? Wala. Wala. Kala ko may tanong. Sige. So, malinaw na po yung conative. So, para siyang pinagsamang instrumental at regulatoryo sa pananaw ni Halliday, itong conative. Sunod ay referential o informative. So, ang gamit ng wika sa referential, sa mga sitwasyong may gusto tayong ipaalam sa isang tao o nagbibigay ng mga datos at kaalaman at nagbabahagi sa iba ng impormasyong nakuha o narinig. So ito ay base sa kahulugan mula sa ating module. So ayon sa ilan pang nakalap ko, ang mensahe na referential ay madalas nagbibigay ng impormasyon at ang pahayag ay madalas na may hatid na literal na kahulugan o denotatibo. Kasama rin dito ang obserbasyon, opinion at mga factual na impormasyon. So madaling sabi, ang referential, ang gamit ng wika ay para maghatid ng impormasyon. Kung mapapansin nyo, nakalagay dito yung denotatibo. Ano po ba ibig sabihin ng denotatibo? Meron po bang ideya? Ano po ibig sabihin ng denotatibo? Sa English, denotative. Meron po bang ideya? Sige, sagutin na natin. Ang sinabing denotatibo, ito ay kahulugang nanggaling mula sa diksyonaryo o tinatawag natin literal meaning o literal na kahulugan. So kung anong nakatala sa diksyonaryo, kung anong nakatala sa mga standard definition, yun yung tinatawag nating denotatibo. Kabaliktaran naman ito ay yung konotatibo. Pag sinabing konotatibo, tinatawag natin itong working definition sa terminong Ingles. Ang ibig sabihin, nagbabago yung kahulugan ng salita depende sa kung paano siya ginamit sa pangungusap o nagbabago yung kahulugan ng salita depende sa pananaw ng lipunan sa paggamit ito. Dito papasok yung register sa konotatibo kasi minsan iisa yung salita
sa denotatibo, pwede rin i-consider yung register. Pero sa pagpasok ng sociolect, idiolect, at iba pang uri ng konseptong pangwika, doon nagkakaroon ng konotatibo. Pero sa referential, madalas ito yung denotatibo o yung tiyak na kahulugan. So halimbawa, narinig kong darating ang bagyo ngayong gabi. So, yung pangungusap, nagbibigay siya ng impormasyon. Kung napansin niyo sa kahulugan kanina, kasama din dito yung obserbasyon, opinion, at mga factual na impormasyon. Katulad niyan. So, narinig niya doon sa palita na darating yung bagyo ngayong gabi. So, ang gamit ng wika ay referential. Sunod, bumaba ang kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong linggo. So, hindi siya nag-uutos, hindi siya nakikiusap, bagkus naglalahad siya ng impormasyon. So, tandaan nyo sa referential. Anong katumbas niya kay MAG Holiday? Tinalakay natin. Anong katumbas ng referential? Representational po. Okay, representational. Salamat, Erin. Sunod ay yung fatigue. So, ang gamit ng wika ay sa mga sitwasyong ginagamit ang wika para sa mga sitwasyong magbubukas ng usapan. O sa ilan pang nakalap ko, ang layunin ng fatigue ay limitahan o bawasan ang physical at psychological na ugnayan ng magkausap sa pamamagitan ng paggamit ng mga maikling kataga upang magbigay ng malaking kahulugan. So yun yung ibig sabihin ng fatigue. O kung para mas madali nating maintindihan, yung fatigue katulad lang siya ng interactional. Na ang layunin ng wika ay para magkaroon ng usapan, magkaroon ng komunikasyon, magkaroon ng ugnayan. Pero sa fatigue, madalas ang nagiging halimbawa nito ay mga maiikling kataga. Mga maiikling kataga na nagkakaroon ng malaking kahulugan o para maiwasan yung mas matagal na usapan, nagagamit itong mga salitang ito para sabihin na yung buong ideya. So, halimbawa natin dyan ay thumbs up. Diba pag tinanong kayo, kamusta yung aking ginawa? Pag gumanyan kayo, alam na yun. Maring maganda, okay lang, kaya ang galing mo, pwede na yun. Diba? Sa pamagitan lang ng thumbs up. Diba? Pag tinanong ko, naintindihan nyo ba? Pag kayo ng thumbs up, isabihin, ang dating sa akin, naintindihan ninyo, kahit hindi kayo sumagot. Kaya pag tinanong kayo, anong masasabi mo doon sa ginawa ko? Tama lang, pwede na, sakto lang. So, yun ang tinatawag nating fatigue. Kasi may cling kataga siya pero napakalaki ng kahulugan niya. Maaring tama lang na pwede na yan. Numbaga, nasa gitna lang o kaya tama lang kasi ayaw kanyang masaktan. Kaya tama lang kasi maganda yung ginawa mo. So, yun yung fatigue. Pero sa ilang halimbawa din, pwede din siyang ituring na ang fatigue ay katulad ng interactional na ang layunin ay para sa pakikipag-usap o pakikipagkwentuhan. Nako po, may tanong po ba? Wala. Okay, sige, tuloy tayo. Sunod ay yung emotive. So, ayon sa kahulugan, ang emotive ang gamit ng wika sa mga sitwasyong sinasabi natin o pinapahayag natin ng ating nararamdaman. Tulad na lang kapag sinabi nating masaya ako, natutuwa ako, malungkot ako, galit ako, natatakot ako, at iba pa. So, emotive. Mula dun sa kanyang pangalan, ang ibig sabihin nito, ang gamit ng wika ay para ilahad natin yung ating nararamdaman, emotion. Emotion ng pinanggalingan nito. Sige, para hindi kayo mahirapan kumopya, pwede siguro isasama ko na rin sa pag-upload yung PowerPoint para maging gabay ninyo. Sa ilan pang kahulugan, ang emotive ay ang mga pahayag na sa emotive ay nakatuon sa kausap kaysa sa impormasyong kanyang natatanggap. So, kapag nag-react tayo o nagbigay tayo ng ating emosyon, madalas ang tuon ng mensahe natin ay higit doon sa ating kausap kaysa doon sa impormasyong nalaman natin. Pero syempre, may mga pagkakataon nandun din sa impormasyon. Halimbawa, nabalitaan ninyong babagyo. Sabi ni Roniel,
parang express yung emotion. Yan, tama yung nabanggit. I-express o ilalahad natin yung ating nararamdaman. So halimbawa, narinig mo may darating na isang bagyo. Matatakot ka. Sasabihin mo, nakakatakot naman yung bagyo. Pero minsan, nandun naman sa kausap yung ating yung ating emosyon. Diba? Nandun sa nagsabi ng impormasyon yung ating reaksyon. So, emotive pa din yon. Kaya sa ilang mga aklat, yung emotive tsaka expressive na nandun sa ating module, sa module kasi natin, magkahiwala yung emotive tsaka expressive. Pero sa ilang aklat, lalo na sa original na teorya, magkasama siya. Kasi yung expressive, ganoon din, naglalahad ka din ng yung damdamin, yung emotive, paglalahad din ng damdamin. So pareho lang talaga siya, pareho lang yung dalawa. So ino-correct ko lang yung nakalagay dun sa ating module. So, halimbawa, napakawalang puso naman ang gumawa niyan. So, ibig sabihin niya maaring nanlulumo o nakikisimpatya ka sa nangyari doon sa isang tao. Kaya, ang galing mo naman. Hindi mo naman kailangan ilagay hindi naman kailangan sa emotive na nakalagay, masayang-masaya ako, kaya galit na galit ako. Hindi naman kailangan makita yung mga ganong salita para masaming emotive. So, sapat na maunawaan mo yung kahulugan ng pangungusap para malaman mo kung emotive siya o naglalahad ba siya ng kanyang emosyon. Ang galing mo naman. So, anong pwede mong mabansing emosyon doon? Maaring natutuwa, nagpapakita ng paghanga, di ba? Hindi naman pwedeng, ang galing mo naman. Di ba? Hindi naman masasabing malungkot yung ang galing mo naman, di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin walang damdamin yung ang galing mo naman. Ang galing mo naman. Di ba? Kung nanonood kayo ng Pepito Manaloto, may ganong karakter doon na walang ka-emosyon-emosyon. So, yung emotive, laging nakasakay dyan yung emosyon. Yung mga sa mga pahayag na emotive, madali nating malalaman yung emosyon kahit hindi nakasulat kung ano yung dapat na maging emosyon niya. Sunod, punta na tayo dun sa mga mas komplikado. Ito yung hindi nakasama sa inyong module, yung metalingual. O sa metalingual, nagaganap ito kung ang ating binabasa o naririnig ay may termino o kahulugang hindi malinaw sa komunikasyon. Kapag may mga salita tayo na hindi natin naiintindihan dun sa nakasulat o dun sa ating narinig. Pangalawa, maaaring maganap ito kapag ang usap ay mula sa magkaibang wika at kultura upang higit na maunawaan ng isa't isa. So yung metalingual, mula dun sa pagbabaybay natin, meta means beyond, lingual, wika, beyond the language or language in a language. Parang gano'n ang ibig sabihin ng metalingual. So suriin mo yung wika gamit yung wika. Yun yung ibig sabihin ng metalingual. O sa ibang pag-aaral, tinatawag siyang code. So halimbawa natin dyan, yung nakasulat sa ating module na labeling ay isang halimbawa lang ng metalingual na sinasabi ni Jacobson. So halimbawa, translation. Pag kayo ay nagbabasa, isa na halimbawa, nakalagay dyan, gahum. Alam nang paring hindi nyo maintindihan, kaya naglalagay siya ng translation. O ikaw bilang nagbabasa o nakikinig, hindi mo naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng gahom, kaya aalamin mo kung ano yung kahulugan nito. So, aalamin mo na ang gahom ay Cebuano at sa Tagalog ay gamit siya bilang makapangyarihan. Nako po. So, translation, naghahanap tayo ng salin. Sunod, labeling. Minsan, may mga pahayag o may mga nasusulat na nilalagyan nila ng label yung isang tao, isang lugar, isang bagay para mas madali na maunawaan yung pinag-uusapan. Halimbawa, Marikina. Kung hindi ka taga Pilipinas, hindi mo alam kung ano yung Marikina, di ba? Hindi mo alam kung ano bang ibig sabihin ng Marikina. Pero pag nakasulat, madalas kadugtong nung pangalang Marikina yung shoe capital of the Philippines. So sa pamagitan ng label na shoe capital of the Philippines, mauunawaan mo na mahalagang lungsod siya sa Pilipinas. Ako po. So marami pa tayong halimbawa, nakalagay sa inyong module. Halimbawa si Manny Pacquiao, 'di ba? Si
Manny Pacquiao, tawag sa kanya People's Champ. So yun, labeling yon. Kaya tawag sa kanya Pacman. Ang yung bagyong nagdaan, di ba, na pangalan nun, si Rolly. Anong naging label sa kanya? Strongest typhoon of the year. Di ba? Nilagyan siya ng label para mas madali siyang maintindihan. Kasi kung halimbawa, ang magbabasa ng nasusulat tungkol kay Rolly, mga susunod na generation, hindi nila alam kung sino yung Rolly na yun. Makatao ba yun? O pangalan ba ng aso yun? So, sa pamamagitan nun, malalaman na isa pala siyang bagyo o isa siya sa pinakamalakas na bagyo. Pangatlo ay yung pagbibigay ng kahulugan. Anong kasing kahulugan? Halimbawa yung karimari-marim. Hindi ko alam kung alam niyo yung salitang ito. Karimari-marim, kasing kahulugan niya ay nakakadiri o kalunos-lunos. So, kapag nagsasalita yung isang tao, sasabihin niya, karimari-marim o nakakadiri naman yung, bisa naglalagay siya ng o. Sinasama niya sa pangungusap yung kahulugan ng malalim na salita. So ilan pa dito ay yung paggamit ng footnote. Paggamit ng footnote. Kung nagbabasa kayo ng mga research, kung nagbabasa na lang kayo ng Wikipedia, yun na lang mas madaling example. Sa Wikipedia may mga number yun, di ba? Kaya madaling mahalata kapag nag-copy-paste kayo dun eh. Kasi may superscript o kaya may subscript na number 1, number 2, number 3. Tapos pag nagka-copy-paste kayo, hindi nyo tinatanggal yun. Kaya obvious na nag-copy-paste. So yung nakalagay yung number na yon, sa baba nun, nakalagay kung anong ibig sabihin ng may number na yon. So ang tawag po doon, footnote o endnote. Yan ay isang halimbawa ng metalingual. Na ang layunin ng wika o gamit ng wika ay para ipaliwanag din yung hindi malinaw sa paggamit ng wika. Naintindihan po? Nasundan ba? May tanong? Medyo... sorry Cyrus, malinaw ba? Opo. Parang nakabukas yata yung mic ni John. Next. Sunod ay poetic. Panghuli na itong poetic. So ginagamit ang wika ng may maingat na pagpili sa salita at sining sa pagpapahayag ng saloobin. Maaaring pumasok dito ang paggamit ng tayutay at idioma. Hindi lamang ito limitado sa pagsulat ng tula, kundi sumasaklaw sa lahat ng uri ng komunikasyon. So sa madaling sabi, ito wala na to sa module. Yung poetic, ginagamit natin yung wika sa isang masining na paraan. So pag nagsusulat tayo ng isang kwento, ng isang sanaysay, ng isang tula, o ng anumang uri ng sulatin, hindi natin madalas ginagamit yung normal na paraan natin ng pagsasalita. Di ba? Hindi natin ginagamit yung idiolect natin o yung sociolect na meron tayo. Kundi sinasang-alang-alang natin yung, kung naalala niyo yung talakayan natin tungkol sa antas ng wika, pag nasa paaralan ka, inaangkop mo yung antas ng wikang nang gagamitin mo sa paaralan. So, madalas formal. Kaya, pag nagsusulat kayo ng kwento, nagsusulat kayo ng tula, piling-pili yung mga salitang ginagamit niyo, lalo na kung gusto niyo magtugma o kaya gusto niyo magkaroon ng sukat. So, yan yung sinasabi natin ang gamit ng wika bilang poetic na masining na paraan ng paglalahad ng saloobin. So, kasama dyan yung mga tayutay. Ano po ba ibig sabihin ng tayutay? O kahit translation sa English, ano po ibig sabihin ng tayutay? Well, sana walang sumagot ng pag nadapa ang tatay, ha? May sumagot sa akin nun eh. Pag nadapa ang tatay, tayutay. Ano po ibig sabihin ng tayutay? Ideya. Meron bang ideya? Ano po ibig sabihin ng tayutay? Wala. Sige, ang ibig sabihin ng tayutay ay... Pautal-utal? Sorry? Yun po ba yung pautal-utal? Pautal-utal? Parang hindi. Parang hindi. Ang ibig sabihin ng tayutay ay mga masining na paraan ng paglalahad. Gaya na nabanggit nga ni Dart dito, yung paghahambing, may pagtutulad, pagwawangis, pagtatao o personification, pagmamalabis, hyperbole, o masining na paraan ng pagpapahayag
upang bigyan ng mas magandang paglalahad yung isang ideya. Di ba? Maaaring paghihimig o onomatopeya, pagpapalit tawag, etc. etc. So yun din tawag nating tayutay. So ginagamit yan para bigyan ng mas masining, mas magandang kahulugan yung paggamit natin ng o paglalahad natin ng ideya. Yung idioma naman ay ang idioma ay mga balangkas ng salita o mga set of statements na ginagamit natin na nakabatay sa kultura. O sa atin ang tawag natin diyan ay sawikain. Sawikain. Ginagamit natin ito upang maiwasan nating makasakit ng damdamin ng iba o ipahayag yung ating nararamdaman sa ibang paraan. So, halimbawa natin ang sawikain niya yung itaga mo sa bato. Di ba? Itaga mo sa bato, ang ibig sabihin niyan, narinig niyo na ba itong itaga sa bato? Itaga sa bato. Ibig sabihin ng itaga sa bato, ano man ang mangyari, hindi yun magbabago. Di ba? Kaya nga doon sa kantang ano ba kanta yun? Sa buko ba yun? Yan. Pusong bato. Di ba? Ayan. Yung pusong bato ay isa ding ang tawag doon, idioma o sawikain. Ibig sabihin ng pusong bato, walang awa. Wala siyang awa. So sa halip na sabihin mo walang awa, sasabihin mo pusong bato. Kaya kaysa sabihin mo kahit anong mangyari hindi magbabago yung desisyon ko, pwede mo sabihin itaga mo sa bato. Di ba? Nakuha nyo? O kaya yung onomatopeya gaya nito na humuhugong ang hangin sa lakas. Humuhugong, sabihin, tunog. Kaya hindi mahulugan ng karayom ang dami ng tao. Ano yung sabihin na hindi mahulugan ng karayom? Hindi niyo pa naririnig to. Yung sabihin na hindi mahulugan ang karayom, nagpapakita siya na napakarami ng tao. Isa tong pagmamalabis na ibig sabihin, hindi naman totoong pag maraming tao, pag naghulugan ng karayom, hindi siya malalaglag. Malalaglag pa din yun. Ang ibig sabihin lang nun, paglalarawan yun na kung gaano kadami yung tao dun sa isang lugar. Sobrang dami. So yan yung mga tinatawag nating poetic na hindi lang sa pagtula, hindi lang sa pagsulat, kundi kahit sa pagsasalita natin sa araw-araw, gumagamit tayo niyan. Ano mga example natin yan? Sample, plastic. Ang plastic nun. Kaya orokan. Alam niyo naman siguro yung orokan, di ba? Hindi. Yung kauso mo parang orokan. Yung orokan, makapal na plastic yun kasi ginagamit yun sa cabinet, di ba? Ibig sabihin nun, yung kausap mo hindi totoo. Di ba? Poetic siya kasi ang tawag doon ay pagwawangis. Ang kausap mo orokan. Kinukumpara mo siya sa orokan na may matigas na plastic. Diba? Yung medyo plastic, isa siyang pagwawangis. Pag sabihin metaphor sa English na kinukumpara mo yung tao sa plastic. Diba? Yung plastic hindi siya natural. Synthetic siya, gawa siya sa chemical. Parang ganun din. Plastic hindi totoo. Nakapo. So yung poetic hindi lang siya tungkol sa pagtula, kundi yung paggamit natin ng wika sa masining na paraan. So nais ko ngayon kumuha kayo ng kapirasong papel. So, meron lang tayong konting pagsubok. So, ito po yung ating sanggunian. Pinagtuwaan ko po ng ating tinalakay ngayong araw. Kung gusto nyo silipin din, basahin yung mga pinagtuwaan ko, mas mabuti. Ikuha po kayo ng kapirasong papel. At sana kung pwede, pakibuksan po yung inyong camera para makita ko kayo habang ginagawa ito.